Isa pong mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga mahal na kababayan at mga kapatid. So marami pong nakikita po tayo at nababasang comment na yung mga kababayan natin ay nagsasabi na may pinasyahan na daw yung pamamahala kasi tapos na doon sa ibang bansa. So kung totoo po yun, sana po wag po natin ipapakalat, ano po. Kasi yun ang kabawal-bawali po ng pamamahala po natin. Na kung sino man yung napasyahan, ang tagubilin po sa atin ay dapat wala pong makaalam po niyan. Wala pong makakaalam. Yung mga sampol balot nga raw, ang tagubilin sa atin, na kapag wag ilalabas. Ganun lang po yun. Wala pa naman po tayong natatanggap. At tapos, pagkatapos po gamitin ay sisirain po natin, susunugin po natin para hindi na po magamit o makita po ng iba po nating mga kababayan, para wala po talagang lumabas na pero bagaman alam natin na malalaman niya ng kababayan po natin yung ibinuto ng Iglesia ni Cristo. Sana naman kung halimbawa itong mga senador po natin na natatakbo bilang senador, alin naman sa alyansa man or sa PDP, kapag hindi po kayo na napagkaisahan ng Iglesia ni Cristo, wala po sanang magdamdam. Dahil alam naman po natin na ang pagboto ay pagpili po yan, at bilang mamamayan may kalayaan po tayong pumili kung sino ang bobotohan po natin. So kung sino man po yung pagkakaisahan o papasyahan ng pamamahala na dadalhin ng banal na iglesia, iyon pong igagalang po natin. At kung yung kasi may nababasa tayo ng mga comment na tapos na daw, may pasya na rin, kasi yun din ang lalo sa mga OFW, na doon daw yung online vote nila, yung online voting nila ay tapos na daw, kaya nag-comment sila na ganun, na ito ang pinasyahan po, ito ang pinasyahan ng Iglesia ni Cristo. Hindi po tayo maniniwala po doon. Maniniwala lang po siguro tayo kapag hawak na po namin yung pinakabaluta, at kapag naglabas na ng mismo ang pamamahala ng pasya ng ganun. Mahirap kasing maniwala po agad, kasi marami po ang talagang gusto lang sumira sa iglesia. Mahirap maniwala. So kung ano yung tagubilin ng pamamahala, kung kailan man ipapalabas yon, yun ang hihintayin po natin. Huwag na po tayo munang manguna sa pamamahala. Ganun lang po. So hihintayin natin kung sino-sino ang mga pinasyahan, kung mayroon at kung marami, sa alyansa man or sa PDP, kung sino yung mga pinasyahan doon, yun ang iboboto po ng buong iglesia. At kung yung mga tatakbo hindi napasyahan, huwag pong sasama ang loob po ninyo. Ganun po talaga sa politika. May nananalo, may natatalo. Kung hindi ka pinalad, baka sa susunod papalarin ka rin na manalo. Kung napagkaisahan ka naman at natalo ka pa rin, at least, di ba, nakatulong din ang iglesia. So sana kung sino man ang mapasyahan, tanggapin ng maluwag sa puso, at kung sino yung hindi napasyahan, tanggapin pa rin. Sabi nga, walang samaan ng loob. Walang samaan ng loob. Gawing sports lang ang politika, huwag masyadong seryosohin. Baka yan ang ikakasira natin. So kaya ngayon marami kasi tayong nababasa na ganun nga, may pinasyahan na daw. Ito nag-drop na sila, nag-name drop na po sila doon sa comment section, at yun ay nababasa po ng public. So nag-vlog po natin dahil siyempre hindi naman po tayo sigurado pa dyan. Hindi pa po tayo sigurado dyan. Kung sila talaga, so be it. Kung yun naman ay kapritsyo lang or joke lang, hindi natin alam. Baka nga, lang yon, blap lang. Wala tayong magagawa dyan. Basta, tandaan nyo, sa lalabas din yan. Abangan nyo na lang. Kasi mismo, yung mga politiko mismo na humihingi ng tulong sa iglesia, mismo ang Iglesia ni Cristo, yung administrasyon po,
ano po, yung administration ng Iglesia ni Cristo ay i-inform din po sila kung talaga silang napasyahan. At yung mga hindi napasyahan ay wala na pong pakialam po dyan. Hindi na po talaga sila i-inform. Yung i-inform lang dyan, yung napagkaisan lang. Ito yung halimbawa, ikaw politician, tapos hindi ka natawagan, pagkaman humingi ka ng tulong, ay sigurado na po yan na hindi po kayo ang napasyahan. So, wag sasamang loob. Sportsmanship lang dapat. Kung matalo, okay lang. Kung manalo, pwede, okay lang din. So, manalo matalo, panalo pa rin po ang kaisahan ng Iglesia ni Cristo. Hanggang nun lang po kami. Wala po kaming ginadala kung ano-ano pa. Wala na. Kahit nga itong si Marcolita, kung matalo man, wala tayong magagawa doon. Ano po? Wala tayong magagawa dyan. Kung manalo naman, di maganda sa kanya, mabuti sa kanya. Kung matalo siya, mabuti rin sa kanya yon. Ganoon lang naman. Alam din kasi, sumasampalataya din kasi tayo na lahat ng nangyayari po sa buhay ng tao, yan ay kalooban ng Diyos. Di po ba? O, lahat ng nangyayaring mabuti o masama sa buhay ng tao, kalooban ng Diyos yun. So, walang samaan ng loob. Tanggapin kung sino ang napagkaisahan at tanggapin ang hindi. Hanggang dyan lang muna at maraming salamat po. Sana ay wala pong sumama ang loob sa Iglesia ni Cristo. So, good night po.